Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang mga kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba. At para sure na hindi ka maiiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload natin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Sumapit ang kinabukasan, maaga pa lang ay nakaparada na sa tapat ng bahay ang isang makintab na SUV, ang sasakyang bihirang ilabas ni Arnold at sadyang inilaan para sa espesyal na araw na ito. Pagbaba ni Arnold, tila tumigil ang mundo ni Agnes na nakatanaw sa bintana. Gwapong-gwapo ang binata sa kanyang fitted black shirt na bumakat sa kanyang matikas na katawan, kapares ang blue jeans at isang mamahaling relo na kumikinang sa tuwing natatamaan ng sikat ng araw. Ang gwapo, Enzo, kinikilig na sabi ni Agnes. Kayo na lang kaya magsimba, sagot naman ni Enzo. Oo na, lumabas ka na. Huwag mo nang paghintayin ang mangliligaw mo. Umiling na lang si Enzo sa pinagsasabi ng kaibigan. Lumabas si Enzo na suot ang kanyang maayos na polo at sapatos, bit-bit ang kanyang saklay. Hindi pa siya nakahakbang ng tuluyan sa hagdanan ay naroon na si Arnold sa kanyang tapat. Hayaan mo ko, mahinang sabi ni Arnold. Ang kanyang isang kamay ay maingat na humawak sa bewang ni Enzo habang ang isa naman ay nakaalalay sa braso nito. Damang-dama ni Enzo ang init ng palad ni Arnold at ang bango ng kanyang pabango, amoy malinis at panlalaki. Nang makarating sa sasakyan, binuksan ni Arnold ang pinto. Maingat niyang kinuha ang saklay ni Enzo at inilagay sa backseat. Bago dahan-dahang inalalayan si Enzo na makaupo. Muntik nang magdikit ang kanilang mga mukha nang i-adjust ni Arnold ang seatbelt ni Enzo. Ramdam ni Enzo ang hininga ng binata sa kanyang pisngi pero nanatili siyang kalmado. Mabilis lang silang nakapunta ng simbahan kasi malapit lang naman ito. Pagkatapos ng misa, tinahak nila ang daan patungo sa isang tago at malinis na bahagi ng ilog. Pagdating doon, tanging huni ng mga ibon at agos ng tubig ang maririnig. Dito tayo, Enzo. Mas presko rito, sabi ni Arnold. Habang naglalakad sa tabi ng ilog, naging mas maingat si Arnold. Hindi niya hinayaang lumayo ang kanyang katawan kay Enzo. Sa bawat pag-ugod ng saklay ni Enzo, nakaaba ang kamay ni Arnold sa likuran nito. Halos yakapin na siya sa sobrang lapit para lang masigurong hindi ito madudulas. Nang makahanap sila ng malaking patag na bato sa gilid ng tubig, dahan-dahang pinaupo ni Arnold si Enzo. Bago pa man makakilos si Enzo, lumuhod na si Arnold sa kanyang harap. Maingat niyang hinawakan ang paa ni Enzo at dahan-dahang kinalas ang sintas ng sapatos nito. Arnold, anong ginagawa mo? Kaya ko naman, nahiyang sabi ni Enzo, sinusubukang bawiin ang paa. Hindi sumagot si Arnold. Sa halip, marahan niyang hinubad ang sapatos at medyas ni Enzo saka inangat ang kanyang tingin parang ngumiti. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa paa ni Enzo, tila ba ayaw na itong bitawan. Gusto ko lang naman maramdaman mo ang lamig ng tubig nang hindi ka nahihirapan sa pagtanggal ng sapatos mo. Hayaan mo muna akong mag-alaga sa iyo ngayon, Enzo, sabi ni Arnold habang dahan-dahang inilulubog ang mga paa ni Enzo sa kristal na linaw ng tubig. Tinitigan ni Enzo ang mukha ni Arnold na nasisinagan ng araw. Sa ilalim ng mga puno at sa tabi ng umaagos na ilog, ramdam ni Enzo ang lalim ng pagpapahalaga ni Arnold sa kanya. Bagaman alam niyang higit pa sa pagkakaibigan ang nais iparamdam ng binata sa bawat pag-alaga nito, nanatiling payapa ang puso ni Enzo. Walang kaba, walang mali siya. Para sa kanya, si Arnold ay isang sandigan na ipinagpapasalamat niya sa Diyos, ngunit hanggang doon lamang iyon.
Habang nakababad ang kanyang paa sa malamig na tubig, mas lalong naging malinaw sa kanyang isip na ang turing niya kay Arnold ay mananatiling isang matapat at malalim na kaibigan. Sa kabilang dako, sumapit ng araw ng inaabangang biyahe ng klase ni Renz patungong Bicol. Sa loob ng kanilang mansyon, abala ang lahat sa pagsisiguro na walang makakalimutan ng binata. Si William na hanggang ngayon ay tila hindi matanggap na 15 taong gulang na ang anak ay hindi mapakali sa pagbibigay ng mga paalala. Listen to me, kid. Mag-iingat ka roon. Huwag kang lalayo sa grupo nyo, seryosong bili ni William habang inaayos ang kwelyo ng jacket ng anak. Hintayin mo ko roon sa third day. Susunod ako para masigurong maayos ang pag-uwi mo. Nakangiti lang si Renz, sanay na sa pagiging overprotective ng kanyang daddy. Yes dad, I'll be fine. Kasama ko naman ang mga teachers. Hindi pumayag si William na kakaunti lang ang dalang pera ni Renz kaya binigyan pa niya ito ng extra cash. Maliban pa rito, halos mapuno ang kanyang luggage sa dami ng mga pagkain ipinadala ng kanyang lolo at lola. Bagaman binata na, tila kid pa rin talaga ang turing sa kanya ni William. Eat well, kid. Huwag kang magpapalipas ng gutom, dagdag pa ni William habang tinatapik ang balikat ng anak. Thank you dad, pakisaba kay lolo at lola, thank you sa food, sabi ni Renz habang sinasakay ang mga gamit sa sasakyan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at sa kabila ng karangyang tinatamasa, may isang bahagi ng puso ni Renz na natiling bakante. Habang nakatanaw sa bintana ng sasakyan bago sila umalis, tila bumalik ang isang pamilyar na hapde sa kanyang dibdib. Binibigay sa kanya ang lahat ni William, pero ang tanging bagay na hindi kayang ibalik ng kanyang daddy ay ang presensya ng taong 10 taon na niyang hinahanap. Tito Enzo, bulong niya sa kanyang isipan. Hindi pa rin nawawala ang pag-asa ni Renz na balang araw ay muli silang magkikita. Ang alaala ng kanyang pinakamamahal na tito ay tila isang sugat na hindi kailanman tuluyang naghilom. Sa tuwing naiisip niya ang kanyang tito Enzo, hindi niya mapigilang mapaluha. Sa pagtanda niya, mas lalong naging malinaw sa kanya kung gaano kahalaga si Enzo sa buhay niya. Habang umaandar ang sasakyan, pinunasan niya ang kanyang mga luha bago niya ibinaling ang paningin sa daan. Nang makarating niya sa school ay agad siyang lumipat sa bus. Hindi nagtagal ay umandar na ito. Maingay sa loob ng bus habang bumabaybay ito sa mahabang kalsada patungong Bicol. Punong-puno ng tawanan at asaran ang kanyang mga kaklase, ngunit tila may sariling mundo si Renz na nanatiling nakadungaw sa bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila naging pintuan patungo sa isang alaalang 10 taon na ang nakalipas. Isang gabi na hinding-hindi niya malilimutan. Ang nakaraan. I don't like you anymore. You're a liar. Sigaw ng 5 taong gulang na si Renz habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. You said you'd protect Tito Enzo and me. Kid, please, don't hate Tito Dada. Sagot ni William na maluha-luha na rin ang mga mata. I am now doing my best to find your tito. No, I hate you so much. You're not my Tito Dada. I want Tito Enzo. Please bring him back. Humihikbing pakiusap ng bata. Lumuhod si Renz sa harap ni William. Please po, bring him back. Nagmamakaawa po ako. Nadudurog ang puso ni William sa bawat hikbi ni Renz. Alam niya sa sarili na kasalanan niya ang lahat. Masyado siyang nabalot ng galit at hindi man lang pinagpaliwanag si Enzo noon. Hindi niya inintindi na iba ang pagkakaalam ni Enzo sa tunay na nangyari sa kanila ni Bea. Please don't beg, kid. Come here to Tito Dada. Pag-aamo ni William habang pilit na pinapatigil ang sariling pagiyak. Promise, I will find Tito Enzo. Do you know, I love Tito Enzo so much. Natigilan si Renz. Please, forgive Tito Dada and I promise to find him. Pagsusumamo ni William, ang boses ay nanginginig na sa pagsisisi. Nakita ni Renz ang tunay na sakit sa mga mata ni William kaya dahan-dahan siyang lumapit at yumakap ng mahigpit. Tito Dada! Doon na bumigay si William. Humagulhol siya habang yakap pa rin ang bata, tila doon lang niya nailabas ang lahat ng bigat ng kanyang dinadala. From now on, kid, you can call me Dad. I am not just your Tito Dada. Bagaman nalilito ang bata sa biglang pagbabago ng tawag sa kanya, hindi na siya bumitaw. Yumakap pa siya ng lalong mahigpit, damang-dama ang pangungulilan ng dalawa sa iisang tao. Kasalukuyan,
Naputol ang paglalakbay ng kanyang isipan nang makita ni Renz na nagsisimula ng pumatak ang ulan sa labas ng bintana ng bus. Pinanood niya ang mga butil ng tubig na gumuguhit sa salamin, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman niya tuwing naalala ang pangakong iyon ni William na hanggang ngayon sa loob ng 10 taon ay hindi pa rin natutupad. Sa kabilang banda, nakatayo si William sa tapat ng malaking salaming bintana sa kanyang magarang opisina sa itaas ng palapag ng gusali. Gaya ng panahon sa labas, tila nagdidilim din ang kanyang muka habang pinagmamasdan ang bawat patak ng ulan. Malalim ang kanyang iniisip. Muling bumabalik ang imahe ni Enzo, ang mga masasayang sandali bago pa man pumutok ang masakit na isyong sumira sa lahat. 10 taon na ang nakalipas mula nang nangako siya kay Renz na hahanapin niya si Enzo, ngunit hanggang ngayon ay tila walang silbi ang kanyang kapangyarihan, yaman at malawak na koneksyon. Sa kabila ng lahat ng mayroon siya, hindi niya magawang mahanap ang kaisa-isang taong tunay niyang minamahal. Dahil sa matinding frustration, napakuyom ang kanyang kamao. Akma na sana niyang susuntukin ang salaming bintana nang biglang bumukas ang pinto. "Sir, pasensya na po," agad na lumingon si William. Ang kanyang secretary ay tila napako sa kinatatayuan, bakas ang takot sa mukha nang makita ang galit na ekspresyon ni William. Nang mapagtanto ang kanyang itsura, agad na huminga ng malalim ang binata at pilit na binawi ang kanyang emosyon. Ibinaba niya ang kanyang kamao at inayos ang kanyang tayo. "Yes," malamig ngunit kalmadong tanong ni William. "Magsisimula na po ang meeting ninyo sa board," utal na sabi ng sekretary, hindi pa rin maalis ang kaba sa boses. "Yes, I did not forget. Pupunta na ako," sagot ni William habang kinukuha ang kanyang suit jacket na nakasabit sa upuan. "Thank you po sir," sabi ng sekretary bago mabilis na lumabas ng silid. Naiwan si William ng ilang sandali. Muli siyang sumulyap sa ulan sa labas at saka lumabas ng opisina, dala ang maskara ng isang matatag na William Montero habang ang kanyang puso ay nananatiling durog sa loob. Matapos ang 12 oras ng pagbaybay sa kalsada, sa wakas ay pumasok na ang school bus sa lungsod ng Legazpi. Gabi na nang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang hotel na magsisilbing tahanan ng buong klase. Pagbaba ng mga estudyante, baka sa bawat isa ang matinding pagod, ang dating maingay na bus ay napalitan ng mga hikab at matamlay na kilos. Kahit pa halos buong biyahe ay nakatulog si Renz, iba pa rin ang bigat sa katawan dulot ng mahabang pag-upo. Naninigas ang kanyang mga binti at tila naghahangad na ang kanyang likod ng malambot na kama. Hindi na lang niya tinawagan ang daddy niya. Nag-text na lang ito na nakarating na sila na walang problema. Sumagot naman si William at sinabihan siya na magkikita sila on the third day. Bago tuluyang makapunta sa kanilang mga silid, tinipon muna sila ng mga guro sa lobby para sa huling instructions. "Listen class, alam naming pagod na kayo but please take note of your schedules tomorrow," paalala ng kanilang guro habang ipinamamahagi ang mga flyers ng kanilang itinerary. Inilatag ang bawat activity mula sa pagbisita sa mga makasaysayang lugar hanggang sa mga oras ng pagkain para masigurong magiging maayos ang lahat. Nang matapos ang pagbibigay ng instruction ay ibinigay na sa kanila ang mga key cards nila. Nang matanggap nito ni Enzo ay wala na sa isip niya ang mag-ikot. Ang tanging nasa isip niya ay ang makapagpahinga. Pagpasok sa kanyang silid, agad niyang ibinagsak ang kanyang bag sa isang tabi. Ramdam niya ang lamig ng aircon na dumampi sa kanyang balat. Hindi na siya nag-abalang mag-ayos pa ng husto. Humiga na siya ng kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tuluyang inilamon ng antok, habang sa labas ay payapang nagbabantay ang bulkang Mayon sa kadiliman ng gabi. Sumikat ang araw sa Albay na may dalang kakaibang sigla at paglabas pa lang ni Ren sa balkonahe ng kanilang hotel ay agad siyang namangha. Sa umagang iyon, kitang-kita ang buong bulkang Mayon dahil walang anumang ulap na humaharang sa perpektong hugis nito. Ang mga berdeng puno sa paanan ng bulkan ay tila sumasayaw sa preskong simoy ng hangin, isang tanawing malayo sa mausok na kalsada ng Maynila. Nagsimula ang kanilang tour sa pagbisita sa Casagua Ruins habang ang kanyang mga kaklase ay abala sa pagkuha ng mga litrato sa harap ng sikat na bell tower na natili lang si Ren sa isang tabi. Pinagmamasdan niya ang mga itim na batong galing sa bulkan at naisip kung gaano karaming pagsabog na ang nalampasan ng istrukturang ito. Para sa kanya, ang bell tower ay simbolo ng katatagan. Nakatayo pa rin sa kabila ng lahat ng pagsubok, gaya ng kanyang pagnanais na mahanap ang nawawalang bahagi ng kanyang buhay.
Mula roon ay tumuloy sila sa Daraga Church na matatagpuan sa isang itaas ng isang burol. Namangha si Ren sa puting arkitektura ng simbahan na gawa sa mga batong bulkan. Habang naglalakad sa paligid ng pasyo, tinatanaw niya ang malawak na kapatagan ng Albay sa ibaba. Napakaganda at napakatahimik ng paligid. Umakyat din sila sa Lignon Hill kung saan tila abot kamay na nila ang bulkan. Sa buong umaga, nakinig sila sa mga kwento ng kanilang tour guide tungkol sa alamat ni Daragang Magayon. Para kay Renz, ang kwentong iyon ay may dalang kurot dahil tungkol ito sa mga taong pilit na pinaghihiwalay ng tadhana. Madali lang lumipas ang oras at tatapos din ang kanilang morning tour. Gutom na ang lahat kaya naman ang kanilang bus ay nagsimula ng tahakin ang daan patungo sa isang kilalang kainan sa bayan para sa kanilang tanghalian. Habang bumabiyahe ang bus patungo sa kainan, tumayo ang isa sa kanilang mga guro sa harap para magbigay ng maikling paliwanag. "Class, listen for a moment," panimula ng guro. "Alam naming may dala kayong pagkain pero gusto sana naming maranasan ninyo ang tunay na karanasan ng mga turista dito sa Albay. Hindi sapat na nakita nyo lang ang mayon, kailangan nyong matikman ang lokal na lutuin dito." Alam ng mga guro na ang klase ni Renz ay binubuo ng mga anak mayayaman na sanay sa mga fine dining restaurant at sosyal na pamumuhay sa Maynila. Kaya naman, pinaliwanag nilang mabuti ang sitwasyon dahil ang kainang pupuntahan nila ay isang pangmasang kantin. "Huwag kayong mag-alala, pinaliwanag na namin iyon sa mga magulang ninyo. Ang kainang pupuntahan natin ay talagang malinis at dinadayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi magarbo ang gusali nito at simple lang ang itsura pero sikat ito dahil sa sarap ng kanilang mga putahe. Mura na, masarap pa at siguradong hahanap-hanapin ninyo ito sa pagbalik ninyo sa Maynila," dagdag pa ng guro. Sa halip na magreklamo, naging excited ang buong klase sa kakaibang karanasan na ito. Nagsimulang mag-usisa ang mga kaklase ni Renz tungkol sa kung anong pagkain ang sikat doon. Pati si Renz ay bahagyang na-curious. Sa kabila ng kanyang pananahimik at pagmumuni-muni, tila nagising ang kanyang gana sa ideya na makatikim ng lutong bahay na pinupuri ng marami. Habang dahan-dahang huminto ang bus sa tapat na isang simple ngunit napakalinis na kantin, nagsimula ng mag-ingay ang mga estudyante sa katuwaan, handa nang bumaba at pumasok sa loob. Pagkahinto ng bus, isa-isang bumaba ang mga estudyante na bakas ang pananabik sa kanilang mga muka, habang ang karamihan ay nagmamadaling pumasok sa loob ng kantin dahil gutom na. Nanatili si Renz sa huli. Akma na rin siyang susunod nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ang screen, rumihistro ang pangalan ng kanyang lola. Agad niya itong sinagot habang nagsisimulang maglakad ng mabagal. "Hello, Lola," bungad ni Renz. "Renz, apo, I'm just checking on you. How was the trip? Nakarating ba kayo ng maayos dyan sa Bicol?" Tanong ni Celeste mula sa kabilang linya. Baka sa boses nito ang pag-aalala at pagmamahal. "Everything's fine, Lola. Medyo long ride pero okay naman po. We just finished our morning tour and we're about to have lunch now," malumanay na sagot ni Renz dahil sa bagal ng kanyang lakad na una na tuluyan ang kanyang mga kaklase sa loob. "That's good to hear. Make sure you eat well, ha? Don't skip your meals just because you're busy exploring, and please stay safe always. Just call me if you need anything, okay?" Bili ni Celeste. "Yes, Lola. I will po. Thank you po sa pagtawag," sagot ni Renz. "Sige na, go enjoy your lunch. Love you, apo." "Love you too, Lola. Bye," sagot ni Renz bago ibinaba ang tawag. Saktong pagkababa ng phone ay nasa tapat na pala ng pinto ng kantin si Renz. Yumuko muna siya para ilagay ang maayos ang cellphone sa kanyang bulsa. Pero sa pag-angat ng kanyang tingin, tila tumigil ang mundo niya. Sa gitna ng ingay ng kanyang mga kaklase, nakita niya isang lalaking may saklay na abalang nag-aasikaso ng mga order. Nakangiti ito habang nakikipag-usap sa mga estudyante. Hindi napapansin ang kanyang presensya. Kahit lumipas ang 10 taon, walang pinagbago ang mukha nito. Iyon pa rin ang mukhang huli niyang nakita noong bata pa siya. Ang tanging nagbago lang ay ang mga saklay na sumusuporta sa pagtayo nito. Natulala lang si Renz. Unti-unting lumabo ang paningin niya habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay biglang bumuhos. Hindi siya makagalaw sa kinalalagyan niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang gilid habang patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Wala siyang masabi. Ang tanging naririnig lang niya sa sarili ay ang mabilis na tibok ng puso sa gitna ng tawanan ng mga kaklase niya.
Saktong lumingon si Enzo sa direksyon ng pinto nang bigla siyang napahinto. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Namilog ang mga mata ni Enzo at dahan-dahang nawala ang ngiti sa kanyang labi na napalitan ng matinding gulat. Tinitigan niya ng mabuti ang binata, ang mga mata nito at ang paraan ng pagtayo nito. Kahit binata na ang nasa harap niya, kilalang kilala ni Enzo kung sino ito. Renz, nanginginig ang boses ni Enzo. Halos mabulong na ito dahil sa sobrang gulat. Hindi nakasagot si Renz. Napahagulhol na siya ng husto. Yung tipong galing sa ilalim ng dibdib ang bawat hikbi. Wala siyang pakialam kung pinagmamasdan na siya ng buong klase o ang kanyang mga guro. Ang tanging alam niya lang, ang 10 taon na pangungulila niya ay natapos na sa tapat ng pinto ng kantina iyon. Nabitawan ni Enzo ang kanyang hawak na gamit. Hindi na niya inintindi kung mawalan siya ng balanse dahil ang tanging gusto niya lang ay malapitan ang batang matagal niyang ipinagdasal na makitang muli. Narinig ang kalansing ng mga nahulog na gamit ni Enzo sa sahig at kasunod nito ang paglabas ni Agnes mula sa kusina, bakas ang pag-aalala. Enzo, anong nangyari? Pero napahinto siya nang makita ang sitwasyon. Hindi na naririnig ni Enzo ang paligid. Ang tanging nakikita niya lang ay si Renz na nakatayo sa may pinto, basang-basa ang mukha ng luha. Sa sobrang taranta at pananabik, pilit na humakbang si Enzo dahil sa kanyang mga saklay. Hirap siyang kumilos ng mabilis pero wala siyang pakialam. Bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagbuno sa sariling katawan. Muntik pa siyang mawala ng balanse pero bago pa siya matumba ay naabot na niya si Renz. Tito, ang tanging nasabi ni Renz bago niya tuluyang sinalo ang yakap ni Enzo. Nabitawan ni Enzo kanyang mga saklay at napaluhod sila sa sahig habang mahigpit na magkayakap. Ang hikbi ni Renz ay parang isang bata na muling nahanap ang kanyang tahanan. Walang pakialam ang dalawa kung nagkatinginan ang lahat ng mga estudyante at guro. Para sa kanila, tumigil ang oras. Renz, ikaw ba talaga yan? Nanginginig ang boses ni Enzo habang hinahawakan ang mukha ng binata na tila sinisiguro kung totoo ba itong kaharap niya. Patawarin mo ako. Patawarin mo si Tito. Bakit niyo po ko iniwan? Hagulhol ni Renz, halos hindi makahinga sa sobrang iyak. 10 taon, Tito. 10 taon kitang hinanap. Akala ko ayaw niyo na sa akin. Akala ko kinalimutan ninyo ako. Hindi kailanman, Renz. Walang araw na hindi kita naisip, walang gabi na hindi kita ipinagdasal, sagot ni Enzo habang pilit na pinupunasan ang mga luha ni Renz kahit ang sarili niyang mga mata ay parang gripo na rin ng daloy. Tito, hang sakit-sakit, isinubsob ni Renz ang mukha nito sa balikat ni Enzo. Huwag na po kayong aalis, please. Huwag niyo na akong iwan. Hindi na Renz, hindi na tayo magkakahiwalay, bulong ni Enzo habang hinahaplos ang buhok ni Renz. Dito ka lang kay Tito, nandito na ako. Sa isang sulok, napahawak na lang si Agnes sa kanyang dibdib. Hindi rin mapigilan ang pagbuhos ng sariling mga luha habang pinagmamasdan ang magtito na sa wakas ay muling nagkasama. Ang 10 taon na katahimikan at pangungulila ay napalitan ng mga hikbi na puno ng pagmamahal. Si Agnes lang ang nakakaalam ng lahat ng pinagdaanan ni Enzo. Kaya naman, naramdam niya ang kasiyahan ni Enzo. Natapos ang eksenang iyon at nagpatuloy ang lahat sa pagkain. Si Renz naman ay hindi pa rin umaalis sa tabi niya. Matapos ang tanghalian, dahan-dahang bumalik ang kaayusan sa loob ng kantin. Tumayo si Enzo gamit ng kanyang mga saklay at umarap sa mga guro at estudyante. Pasensya na po kayo kanina sa aming naging eksena ng aking pamangkin, panimula ni Enzo. Hindi ko lang po talaga napigilan ang sarili ko dahil 10 taon kaming hindi nagkita. Pasensya na kung naabala ang lunch nyo. Tumango ang mga guro at ngumiti ng may pag-unawa. Naramdaman ng buong klase ang bigat ng pinagdaanan ng dalawa. Isa pa po sana, dagdag ni Enzo na may pakiusap sa boses. Kung may kumuha man po sa inyo ng video o litrato kanina, maaari po bang pakidelete para sa privacy namin? Gusto ko lang po sana nga na panitilihing tahimik ang pagkakataong ito para sa aming dalawa. Bilang respeto, agad na inilabas ng mga estudyante ang kanilang mga phone at isa-isang binura ang anumang kuha ng tagpong iyon. Walang reklamo. Ramdam ng lahat ang tagpong nasaksihan nila ay hindi para sa social media kundi para sa dalawang pusong muling nagtagpo. Dahil wala ng ibang schedule ang klase kundi ang magpahinga sa hotel, nakita ni Renz ang pagkakataon. Ma'am, sir, lapit ni Renz sa kanyang mga guro. If it's okay po,
Maari po bang magpaiwan muna ako rito? I really want to spend more time with my tito. I'll just follow back to the hotel later. Nagkatinginan ang mga guro. Dahil nakita nila ang sitwasyon, hindi na sila nagdalawang isip. It's okay, Renz. We understand, sagot ng kanilang lead teacher. Bumaling naman ang guro kay Enzo. Sir, kayo na pong bahala sa bata. Pakihatid na lang po siya ng maayos sa hotel bago mag-dinner mamaya, ha? Makakaasa po kayo. Maraming salamat po, sagot ni Enzo na may malaking pasalamat sa mata. Habang pinapanood nilang umalis ang bus ng kanyang mga kaklase, huminga ng malalim si Renz. Sa wakas, sila na lang ang natira. Lumingon siya kay Enzo na nakatingin din sa kanya at doon niya naramdaman na sa wakas, totoo na talaga ito. Hindi na panaginip ang lahat. Nang makaalis na ang bus at tuluyan ng tumahimik ang kantin, dahan-dahang lumapit si Agnes sa dalawa. Doon muna ako sa kusina, Enzo. Ipaghahanda ko kayo ng maiinom para makapag-usap kayo ng maayos. Malumanay niyang sabi bago sila iniwan para bigyan ng privacy. Umupo ang magtito sa isang sulok ng kantin. Doon tila bumuhos ang lahat ng kwento na naipon sa loob ng 10 taon. Maraming itinanong si Enzo tungkol sa paglaki ni Renz, kung kamusta ang kalusugan nito at kung saan ito nag-aral. Proud na proud si Enzo nang malaman niyang sa isang exclusive school sa Manila nag-aaral si Renz at maganda ang itinakbo ng kanyang grades. Pero sa gitna ng kanilang usapan, hindi napigilan ni Renz na itanong ang mga bagay na matagal nang gumugulo sa kanya. Tito, bakit hindi po kayo bumalik? Tanong niya, sabay sulyap sa mga saklay na nakasandal sa tabi ni Enzo. At anong nangyari sa panin niyo? Napabuntong hininga ng malalim si Enzo. Tumingin siya sa malayo, bakas ang lungkot at bigat ng mga alaala sa kanyang mga mata. Tila may malalim na sugat na ayaw pa niyang buksan. Hindi siya agad nakasagot, kaya naman hindi na siya pinilit ni Renz. Okay lang po tito, hindi niyo po kailangan sagutin kung hindi niyo pa kaya. Pinilit ni Renz na ibahin ang paksa para gumaan ang loob ni Enzo. Alam niyo po ba, matagal kayong ipinahanap ni Dad? Biglang naniga si Enzo. Tila nabingi siya sa narinig. Dad? Ulit niya, tila naninibago. Dad na pala ang tawag mo kay William ngayon. At hinahanap niya ako? Naguluhan si Enzo. Sa alaala niya, galit na galit si William sa kanya noon, kaya hindi niya lubos maisip kung bakit siya hahanapin ito. Ang gulat sa kanyang muka ay nahaluan ng kaba. Opo tito, ever since hindi tumigil si Dad sa paghahanap sa inyo, sinabihan pa nga niya ako na naputol ang sasabihin ni Renz nang biglang may pumaradang sasakyan sa tapat ng kantin, sabay na napalingon ng dalawa sa pinto. Pumasok ang isang lalaki na may bitbit na basket ng mangga at isang pumpon ng bagong pitas na malalaking rosas, si Arnold. Nagulat ang dalawa sa kanyang pagdating at ganoon din si Arnold nang makitang may kasama si Enzo. Sorry, naabala ko ba ang pag-uusap ninyo? Tanong ni Arnold habang palipat-lipat ang tingin sa kanila. Hindi sumagot si Renz, nanatili lang siyang nakatingin kay Arnold. Sinusuri ang bawat galaw nito mula ulo hanggang paa bago muling tumingin sa kanyang tito na tila humihingi ng paliwanag. Hindi naman Arnold, sagot ni Enzo. Nagdala pala ako ng mangga at bulaklak para sa iyo, nakangiting sabi ni Arnold habang papalapit sa mesa. Akmang tatayo si Enzo para kunin ang mga dala nito pero mabilis siyang pinigilan ni Arnold. Huwag na Enzo, huwag ka nang tumayo. Ilalapag ko na lang ito rito, sabi ni Arnold na may himig na sobrang pag-aalaga. Napansin ni Renz kung paano tumitig ang lalaki sa kanyang tito, isang tingin na punong-puno ng paghanga at pagpapahalaga, bagay na hindi nakatakas sa kanyang paningin. Salamat Arnold siya nga pala si Renz, pamangkin ko, pakilala ni Enzo. Pamangkin. Hindi ko alam na may pamangkin ka pala, sagot ni Arnold sabay baling sa binata. Anyway, hi Renz, ako si Tito Arnold mo. Hello po, maikling sagot ni Renz. Halata sa kanyang boses at mukha na hindi siya nasisiyahan sa presensya ng bagong dating. Bumaling muli si Enzo kay Arnold. Ngayon lang kasi kami ulit nagkita ng pamangkin ko Arnold. Okay lang ba sa'yo na sa susunod na araw na tayo mag-usap? Gusto ko lang na ang oras na ito ay para muna sa aming dalawa. Okay lang talaga Enzo, naiintindihan ko. Mabilis na sagot ni Arnold bagaman bakas ang bahagyang panghihinayang. Sige, babalik na lang ako sa susunod. Gusto sana kitang ayain ulit doon sa ilog pero sige, aalis na ako. Enjoy your time with your nephew. Nang makalabas na si Arnold, sinundan siya ni Renz ng tingin hanggang sa makasakay ito sa sasakyan. May halong inis at pagdududa sa kanyang mga mata. Pagkaalis ni Arnold, agad siyang lumingon kay Enzo. Ano ang mga tingin na yan Renz? Malumanay na saway ni Enzo sa pamangkin.
Hindi nagpaligoy-ligoy ang binata. Pinalitan mo na ba si Dad, Tito? Napatigil si Enzo. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig sa tanong ng pamangkin. Sa isang saglit, bumalik sa kanyang isip ang lahat ng sakit na dulot sa kanya ni William 10 taon na ang nakakaraan. Hinding-hindi niya malilimutan ang mga salitang "hindi kita mapapatawad" na nabitawan niya matapos makuha ni William si Ren sa kanya. Isang sumpa na tila nakatatak na sa kanyang puso. Tumingin lang ng mataman si Ren sa kanya, naghihintay ng sagot, pero hindi agad nakapagsalita si Enzo. Sa halip, dahan-dahang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Akala niya ay nakapag-move on na siya sa tahimik niyang buhay rito sa Bicol, pero tila bumabalik ang lahat ng hapdi ngayong kaharap na niya ang pamangkin na ngayon ay binata na. Masaya siya, oo, pero bawat tingin niya kay Renz ay may kakibat na masamang alaala rin. "Tito, sorry po. Hindi ko na dapat po itinanong iyan." Agad na paghingi ng paumanhin ni Renz nang makita ang pag-iyak ng kanyang tito. Pinunasan ni Enzo ang kanyang mga mata at pilit na ngumiti. "Okay lang, Renz. Masaya ako sa muling pagkikita natin. Akala ko talaga hindi mo na ako naaalala. Ang bata mo pa kasi na magkahiwalay tayo." Doon lang din tinitigang mabuti ni Enzo ang mukha ng pamangkin. Ngayon lang niya napansin na kamukhang-kamukha na talaga ni William ito. Ang mga mata, ang panga, tunay na mag-ama ang dalawa. "Hinding-hindi ko makakalimutan ang nagpalaki sa akin, Tito. Mahal na mahal ko po kayo," sabi ni Renz na may katapatan sa boses. "Mas gusto ko po na ikaw ang magiging mami ko." Nagulat si Enzo sa sinabi ng pamangkin. Hindi na siya nakasagot sa huling sinabi ni Renz dahil muli siyang niyakap nito ng mahigpit na parang isang bata. Sa kabila ng pagiging binata at pagkakaroon ng hitsura ni William, ito ay hindi nagbago kay Renz. Ang paraan ng pagyakap niya na tila doon lang siya tunay na ligtas. Sa hapon na iyon, maraming napag-usapan ang magtito habang si Agnes ay nasa loob lang ng kusina. Tila binabawi nilang dalawa ang 10 taon ng pagkakalayo. Maya-maya ay lumabas si Agnes, dala ang meriendang bagong luto. Inilapag niya sa mesa isang plato ng sinapot. Ito ang saging na saba na binalot sa harina at pinirito. Isang merienda na tanyag sa Bicol. "Kain muna kayo," malumanay na sabi ni Agnes. "Salamat po," tugon ni Renz. Kumuha siya ng isa at kumagat dito. Masyadong nasarapan si Renz. "Ngayon lang ako nakatikim nito, Tito. Wala nito sa Manila," masayang sabi ng binata habang patuloy sa pagkain. Napangiti si Enzo. Doon lang niya na-realize na hindi pa niya formal na naipapakilala ang dalawa sa isa't isa. "Agnes, pasensya ka na, hindi ko pa siya naipapakilala sa iyo ng maayos," sabi ni Enzo. "Renz, siya si Tita Agnes, ang kaibigan ko rito. Agnes, ito naman si Renz, ang pamangkin ko na naikwento ko sa iyo noon." Tumigil si Renz sa pagkain at tumayo ng bahagya. "Hello po, nice to meet you po. Salamat po ulit sa pagkain, ang sarap po talaga." Ngumiti si Agnes. "Walang anuman, Renz, maligaya din akong makilala ka. Mabuti at nagustuhan mo. Masaya ako na sa wakas ay nandito ka na." Naging masaya ang takbo ng hapon para sa kanilang tatlo dahil tuluyan na ring nakisali si Agnes sa usapan. Hindi pinalampas ni Renz ang pagkakataon na magpasalamat ng tapat dito. "Salamat po talaga, Tita Agnes, sa pagkupkup niyo kay Tito," matapat na sabi ng binata na ikinangiti lang ng babae. Nang mag-alas 5 na ng hapon, tumingin si Enzo sa kanyang relo at napagtantong kailangan na niyang ihatid ang pamangkin. "Renz, kailangan na kitang ihatid sa hotel nyo bago pa magdilim. Sasakay na lang tayo ng tricycle para mabilis," sabi ni Enzo habang inihahanda ang kanyang mga saklay. Sasama pa sana si Agnes para may alalay si Enzo, ngunit napagtanto niya na kailangan ng dalawa ang sandaling sila lang dahil sa tagal ng kanilang pagkakalayo. Sa halip na sumama sa hotel, minabuti ni Agnes na siya ang lumabas sa kantin para magpara ng tricycle sa kalsada. Pagbalik niya ay may tricycle nang nakaabang sa labas. "Sa bahay na lang tayo magkita, Enzo," bili ni Agnes habang tinutulungan silang makalabas. "Salamat, Agnes ha. Sige, paalam na. Kita na lang tayo sa bahay." "Mag-ingat kayo sa biyahe, Renz." "Salamat po, tita," sagot naman ni Renz. Nakasakay na sila at umandar na ang tricycle patungong hotel. Nang makarating na sila, ay maingat na bumaba si Enzo. Inaalalayan ang sarili gamit ang mga saklay habang inalalayan naman siya ni Renz sa braso hanggang sa makatayo ng maayos sa bangketa. "Salamat sa paghatid, Tito," sabi ni Renz, bakas ang lungkot sa mga mata dahil kailangan na nilang maghiwalay ulit. Hinawakan ni Enzo ang balikat ng pamangkin at tiningnan nito ng diretsyo. "Renz,
Kung may libreng oras ka pa habang nandito kayo sa Bicol, puntahan mo lang ako sa kantin o kaya naman ay sa bahay. Gusto kitang makasama hanggat nandito ka. Opo tito, promise gagawa po ako ng paraan para makapag-usap pa tayo ng mas matagal. Sagot ni Ren sabay yakap ng mahigpit sa kanyang tito. Huwag niyong masyadong pagurin ang sarili niyo ha. Ngumiti si Enzo. Medyo nangingilid ang luha pero pinigilan niya. Oo, huwag kang mag-alala sa akin. Sige na, pumasok ka na sa loob, baka hinahanap ka na ng mga teachers nyo. Mag-ingat ka. Kayo rin po tito, ingat sa pag-uwi. Huling paalam ni Renz bago kumaway at dahan-dahang pumasok sa entrance ng hotel. Pinanood ni Enzo ang pamangkin hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin bago siya muling sumakay sa tricycle para umuwi sa bahay ni Agnes. Pagka-uwi at pagpasok ni Enzo sa bahay, sinalubong siya ni Agnes na may malapad ng ngiti. Katatapos lang nito magluto at tila kanina pa naghihintay na marinig ang detalye ng paghahatid niya kay Renz habang nag-aayos ng hapag. O Enzo, nakabalik ka na pala. Maayos ba ang paghatid mo sa bata? Tanong ni Agnes habang tinutulungan siyang maupo sa sofa. Maayos naman Agnes, hindi mapawi ang ngiti ko. Napakabait na bata ni Renz, walang pinagbago. Masayang sagot ni Enzo. Bakas pa rin ang sigla sa kanyang boses. Naupo si Agnes sa tabi at hinawakan ang kanyang kamay. Masaya ako para sa iyo Enzo. Sa wakas, pagkatapos ng 10 taon, nagkita rin kayo. Nakita ko sa mga mata mo kanina sa kantin kung gaano ka kasaya. Tumigil sandali si Agnes at ang kanyang tinig ay naging puno ng pag-aalala. Pero Enzo, habang wala ka, naisip ko lang, ngayong alam na ni Renz kung nasaan ka, sigurado akong makakarating ito sa ama niya. Hindi magtatagal, malalaman niya kung nasaan ka. Tumingin siya ng malalim na may malasakit kay Enzo. Handa ka na ba sa muling pagkikita ninyo? Biglang natigilan si Enzo. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi at hindi siya agad makaimik. Kanina habang kasama si Renz, tila nabura sa isip niya ang lahat. Kahit nababanggit ni Renz ang kanyang daddy, natatabunan ito ng saya at presensya ng pamangkin. Pero ngayong wala na ang bata, unti-unting bumabalik ang bigat ng kanyang dibdib. Ang alaala ni William, ang lalaking minahal niya ngunit nagalit at sinaktan siya. Napayuko si Enzo at napatingin sa kanyang mga saklay. Ang takot na pilit niyang itinatago sa loob ng 10 taon ay muling gumigising. Sa kabilang banda, sa loob ng tahimik na silid sa hotel, pabalik-balik sa paglalakad si Renz habang nakadikit ang cellphone sa kanyang tenga. Nakailang ulit na siyang tumatawag pero laging ring lang ang sumasagot. Sa pang-apat na pagkakataon, akmang ibababa na niya ang cellphone nang biglang tumigil ang tunog at napalitan ng boses sa kabilang linya. Hello Renz, pasensya na, I was in a meeting kanina. Napatawag ka? Malamig at kontrolado ang boses ni William. Huminga ng malalim si Renz, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Daddy, I have something to tell you, panimula ni Renz. Importante po ito. Oh, what is it? May problema ba sa field trip nyo? Do you need me to send anything over? Tanong ni William, bakas ang bahagyang pag-aalala pero nanatiling formal. Hindi po tungkol sa trip, Dad. It's about Tito Enzo. Biglang tumahimik sa kabilang linya. Walang sagot, pero hindi rin binababa ni William ang tawag. Ramdam ni Renz ang bigat ng katahimikan ng kanyang daddy sa kabilang banda. Nahanap ko na siya, Dad. Nandito siya sa Bicol. I saw him kanina. I even talked to him. Pagpapatuloy ni Renz, mabilis ang tibok ng puso. Matagal bago muling nagsalita si William. Nang marinig muli ang boses nito, tila mas bumaba ang tono nito. Mabigat at may bahid ng gulat na pilit itinatago. Are you sure? 10 years na ang nakalipas, Renz. Sigurado ka bang siya talaga yan? Siguradong sigurado po ako, Dad. I won't mistake him for anyone else. Siya talaga yun, matapang na sagot ni Renz. Narinig ni Renz ang kaluskos ng mga gamit sa kabilang linya. Tila may mabilis na nililigpit ang kanyang daddy. I see. Dad, are you okay? I have to go, Renz. I need to settle something. Thanks for letting me know, okay? Mag-ingat ka riyan. Ang mabilis ngunit kontroladong sagot ni William. Hindi na nito hinintay ang tugon ng anak at agad nang pinutol ang tawag. Naiwang nakatingin si Renz sa cellphone niya. Alam niyang sa sandaling iyon, ang pagmamadali sa boses ng kanyang daddy ay hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa bigat ng 10 taong pangungulila na biglang bumuhos sa isang saglit.
Kinabukasan, mabilis ang takbo ng oras sa kantin dahil maraming customers kahit Martes pa lamang. Busy si Agnes sa loob ng kusina habang si Enzo naman ay naiwan sa counter. Pinupunasan ni Enzo ang pawis sa noo gamit ang braso niya nang bumukas ang pinto. Pumasok si Arnold na may bit-bit na basket ng mangga at mga sariwang bulaklak galing sa farm niya. "O Enzo, break muna," bati ni Arnold habang inilalapag ang basket sa harap ni Enzo. "Napadaan ka, Arnold?" tanong ni Enzo na hindi tumigil sa ginagawa. "Dinalhan kita nito," maikling sagot ni Arnold. Nakatitig lang siya kay Enzo, baliwala ang ingay sa paligid. Kinuha ni Arnold ang kanyang handkerchief sa bulsa. Hindi na siya nagpaalam at siya na mismo ang marahang nagpuna sa pawis sa mukha ni Enzo. Natigilan si Enzo, hindi makagalaw sa pwesto niya dahil sa sobrang lapit ni Arnold. Hindi nakaligtas ang eksenang iyon sa mga kumakain sa kantin. Napatigil ang ilan sa pagsubo at ang iba naman ay nagsimulang magbulungan habang nakatingin sa kanila. Ramdam ni Enzo ang mga mata ng mga tao pero si Arnold tila walang naririnig. Ang focus nito ay nasa mukha lang ni Enzo, tila minamarkahan ang kanyang teritoryo sa harap ng lahat. "Hindi mo naman kailangang gawin ito, Arnold. Saka pinagtitingnan tayo ng mga tao," sabi ni Enzo. "Ano naman ngayon?" Nakangiting sabi ni Arnold. Napailing na lang si Enzo. "Ikaw talaga." "Enzo, gusto ulit kitang ayain sa may ilog. May ibang araw ka bang pwedeng maging bakante maliban sa linggo?" "Titingnan ko pa, Arnold. Alam mo naman, busy dito sa kantin, diba?" sabi ni Enzo. Napabuntong hininga si Arnold. Nagpatuloy na sa ginagawa si Enzo at si Arnold naman ay nagsimulang tumulong sa mga gawain. Pinagbawalan sana siya ni Enzo ngunit makulit talaga ito. Nang makita siya ni Agnes ay niloko pa ito. "Ayan na naman ang masugid mong manliligaw," bulong ni Agnes kay Enzo. "Tumigil ka nga, Agnes," pagsita ni Enzo, pabulong din. Ngumisi lang si Arnold nang makita si Agnes. Maghapong nandoon si Arnold para tumulong. Minsan ay niloloko pa siya ni Agnes na magbuhat ng mga gamit at ginagawa naman ito agad. Sinisita naman ni Enzo ang kaibigan dahil sa pag-aabuso nito sa pagtulong ni Arnold. Mag-alas 5 na ng hapon at naghahanda ng tatlo para sa closing. Habang abala si Enzo ay sinabi ni Arnold na ihahatid na lang sila pagkatapos ng closing. Sasabihin pa sana ni Enzo na wag na ngunit sumingit si Agnes na syempre naman. Napatingin naman si Enzo sa kaibigan. Nakangisi lang si Agnes. Nang sumapit na talaga ang closing ay sabay na silang lumabas. Habang naglalakad, hindi humihiwalay si Arnold sa tabi ni Enzo. Maingat ang bawat kilos nito. Inalalayan niya si Enzo sa siko habang isang kamay naman ay nakahawak ng bahagya sa likuran ng binata para siguraduhin hindi ito mawawala ng balanse sa pagsaklay. Ramdam ni Enzo ang init ng palad ni Arnold sa likod niya, isang haplos na puno ng proteksyon at pag-iingat. Pinabayaan na lang niya si Arnold habang si Agnes naman ay kinikilig na nakamasid sa dalawa. "Dahan-dahan lang," bulong ni Arnold. Nang paglabas nila, nagulat sila lalo na si Enzo nang bumungad sa kanila ang isang lalaki. Ang gwapo nito sa suot nito at walang pinagbago. Kung meron man, mas lalong pinagwapo ito ng panahon. May dala itong malaki at mamahaling bouquet ng roses. "William?" Gulat na sambit ni Enzo.